Mga kababayan, ito ang mga mainit na balita ngayon, hatid ni Attorney Harry Roque dyan sa Dahig. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe RGN News. Maraming salamat sa inyo lahat mga kababayan. Ito panoorin natin si Attorney Harry Roque. Huwag na natin patagalin mga kababayan natin. Hamon ng buhay. Alam naman natin na habang may buhay, may pag-asa. Alam ko po na talaga nakakawalan ng pag-asa habang narariyan ng mga Marcos sa liderato ng bansa. Pero meron naman tayong pag-asa dahil merong VP Sara. So hang in there, talaga naman pong pagsubok talaga ang bawat oras na hinaharap natin. But God is good because He has given us life. At habang tayo nabubuhay, meron tayong mga pag-asa, mga people. So dapat hang in there, kapit-bisig tayo at harapin natin lahat ng pagsubok sa buhay na napakadaming pagsubok dyan po sa bansang Pilipinas. Pero kung sa tingin ninyo na ang dami nating pagsubok, well, papaalalahanan ko lang po kayo yung pinakamamahal nating Tatay Digong nakakulong pa rin sa Dahig, no? Halos 140 days na nakalipas mula siya ng kinidnap at siya nakakulong pa rin. At alam din natin na ang pinakasusuklaman niya ay yung siya ay huhusgahan ng mga dayuhan para sa mga krimen na di umano ay nangyari sa Pilipinas na isang paglabag sa ating pagiging soberenyang bansa. Well, yan na naman kung pag-uusapan natin, no? Updates from The Hague. Naghain po noong bago matapos ang linggo last week ng isang motion ang abogado ni Tatay Digong na humihingi sa hukuman na wag muna magdesisyon doon sa kanyang hinihinging interim release. Now, ang sinasabi niya, meron daw mga dokumento pa na hindi na ipipresenta ang prosecution dahilan kaya hinihingi niya na wag munang magkaroon ng desisyon ang hukuman. Well, ako naman po hindi ako abogado dyan, so malaya akong kapagsasalita at wala naman po siguro sa inyo na magdududa sa aking pagmamahal kay Tatay Digong. Nababahala po ako sa ganyang motion. Bakit? Unang-una, ang motion po para magkaroon ng temporary na pagpapalaya kay Tatay Digong ay nagmula sa kampo ni Tatay Digong. At ang dahilan kaya natin hinain yan ay dahil nais natin na sa lalong mabilis na panahon, magkaroon ng alternatibo dito sa detention ni Tatay Digong sa Dahig. Now, alam ko naman na maraming dapat ayusin dyan at pangunahin dyan sinong bansa na tatanggap sa kanya. Nauna nang napabalita na yung Australia na pinanggalingan din ni VP Sara ay humindi daw, bagamat ang sabi naman ni Inday Sara, wala naman tayong hinihinging interim release sa Australia. So hindi niya maintindihan bakit meron pagtanggi. Ngayon, papunta na naman si VP sa South Korea. Hindi ko alam kung siya ay makikipag-ugnayan sa mga otoridad doon para sa interim release. Pero malinaw na sa ngayon, baka wala pa talagang tatanggap na bansa para kay Tatay Digong at isa yan sa dahilan kung bakit pinagpapaliban ng depensa ng abogado mismo ni Tatay Digong yung desisyon para sa temporaryong pagpapalaya sa kanya. No? Well, uulitin ko lang po kung ano talaga ang track record ng ICC. Ang track record po, wala silang kahit sinong binigyan ng temporary liberty habang dinidinig, at least kung yung mga nasasakdal ng war crimes at crimes against humanity. Ang nabibigyan lang nila ng temporary release ay yung mga nasasakdal lamang dun sa mga tinatawag na crimes against administration of justice. Pamimeke ng mga testimonya, pananakot sa mga testigo, yun ang nabibigyan na panandaliang kalayaan. Pero pagdating sa core crimes, yung mga crimes against humanity at war crimes, wala silang nabibigyan. Siyempre, sinabi ko na nung minsan, na ulitin ko, hindi ito makatarungan. Kasi ang proseso sa ICC, nakakulong ka na, wala pang probable cause. Kasi yung probable cause, yan ay pagdedesisyonan pa lamang ng pre-trial chamber pagdating ng confirmation of charges. At pagdating naman kay Tatay Digong, abay, tinakda ang confirmation of charges, 6 na buwan matapos siyang makidnap. So yung 6 na buwan na siya nakakulong, papunta ng confirmation of charges, ay wala siyang kalayaan and yet wala pa siyang kaso ni wala pang probable cause. At sa Pilipinas nga, hindi naman po pwedeng makulong ang isang tao hanggang walang probable cause na nadesisyonan ng mga piskal matapos ang preliminary investigation. Pero dito po sa
sa dahig, yung preliminary investigation, hindi po para sa probable cause. Ito ay for good reasons lamang para mag-issue ng warrant of arrest. At doon pa sa confirmation of charges, malalaman kung may probable cause. Kaya sinasabi ko na hindi makatarungan ang siste sa ICC kasi nga po, wala pang probable cause, wala ring temporary release ang mga akusado. Hindi tama yun. Kung wala pang probable cause, dapat wala munang nakakulong. Dapat yan, bigyan sila lahat ng temporary liberty kasi wala pa namang probable cause laban sa kanila. No? Pero ang siste talaga, nasa lungat sa siste ng mga naunang UN tribunals for the former Yugoslavia at saka para sa Rwanda, itong ICC hindi nagbibigay ng provisional release. Kaya lang tayo maasa na mabibigyan si Tatay Digong ng panandaliang kalayaan ay dahil siya yung kauna-unahang 80 anyos na nasasakdal dito sa ICC na meron pang kung ano-anong mga sakit. No? At sa tingin ko, sapat na dahilan naman yan para siya ay mabigyan ng temporary release. Pero ang abogado ngayon ni Tatay Digong nagsasabi mukhang hindi sapat na dahilan yung kanyang edad at saka yung kanyang kalusugan. At meron pa daw mga ebidensya, mga dokumento na inaantay na dapat ipresenta ng prosecution para madesisyon ng korte yung issue nga ng temporary release. Hindi ko alam kung ano yung mga dokumentong yan. Pero in the first place, tayo humingi niyan. Kampo ni Tatay Digong humingi. Bakit tayo rin na magiging dahilan para isang tabi ang desisyon dito sa temporary release? Well, syempre, isa lang ang naiisip ko, kaya ginawa ito ng mga abogado, na hindi mapagbibigyan ang temporary release na hinihingi natin. Pero sinasabi ko naman talaga, ang track record ng ICC, hindi yan nagbibigay ng temporary release. So, hindi naman natin siya sisisihin kung hindi mabibigyan yan. Kasi, pag lumala rin ang mga health issues ni Tatay Digong, yung minsan na hindi napagbigyan ang temporary release, ay hindi naman po yan balakid para later on, kung mayroong mga bagong circumstance, mabigyan siya ng temporary release. Ang sinasabi ko lang, medyo nahehelo ako sa strategiya kung meron man yung depensa ni Tatay Digong kasi siya humingi, siya rin ang nagsabing huwag magdesisyon. Bakit pa nag-file kung ayaw mo namang madesisyonan at meron ka pang inaantay ng mga dokumento? It's as if sinabi na ng depensa, o sige, wag niyo munang desisyonan yan. Diyan muna si Tatay Digong hanggang lumabas ang mga dokumentong inaantay namin. So, bakit mo pa pinaasa naman yung tao, no? Na pagkatapos niya mag-antay na more than 100 days na, ha? More than 100 days. 50 days bago nakasampa ng motion para ma-dismiss ang kaso on the basis of lack of jurisdiction. 100 days bago sila nag-file para dito sa temporary release. Bakit mo pa pinaasa yung aking Tatay Digong na magkakaroon ng temporary release after 100 days sa pagkakakulong kung in the end, sasabihin mo rin pala, wag mo munang desisyonan yan. It's as good as dapat hindi ka na nagsampa kung hindi mo rin naman gustong madesisyonan. Sa ngayon, dahil sa tingin mo, hindi mapagbibigyan. So yan po ay malungkot. Malungkot dahil ibig sabihin, mananatili na naman nakakulong si Tatay Digong na wala pang probable cause. Sinasabi ko sa inyo talaga, hindi katanggap-tanggap itong ganitong katagal na pre-trial detention. Bakit sinasabi kong pre-trial detention? Kasi nga wala pang probable cause at wala pang trial on the merits and yet nakakulong na doon si Tatay Digong. At hindi gaya ng ibang mga preso na pwedeng bisitahin ng mga kaibigan, abay ang dalaw ni Tatay Digong ay tanging pamilya lamang. Bakit? Ano ang kinatatakot nila sa mga kaibigan ni Tatay Digong gaya ni Harry Roque? O di ba? Samantalang sa Muntinlupa, hindi naman family lang ang pwedeng bumisita. Meron pang pastor, meron mga pare, may mga kaibigan. Walang hadlang para siya bisitahin ng ibang tao dahil wala pa naman napapatunay ang pagkakasala ang Tatay Digong. Wala pa nga probable cause. Tapos, pagbabawalan yung bumisita ang hindi pamilya. Ewan ko ba kung ano nangyayari dito sa ICC na ito, pero hindi talaga makatarungan ng siste na wala pang probable cause, nakakulong ka na at napakatagal ng panahon na lumilipas dito nga sa tinatawag natin pre-trial detention na wala pang napapatunayang probable cause, kulong ng kulong na sa akusado. Hindi po makatarungan yan. Hapon po, nagkaroon ng pag-rally muli para hingin ng pagpapalaya ni Tatay Digong. Wala po ako doon dahil meron po akong kapatid na bumibisita at meron kaming galing po sa ibang bansa at meron kaming ginawa. Pero sa akin nga po, well, talaga pong ang remedyo para siya ay mapalaya, nakasalalay po yan sa legal na proseso at kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman aking minumungkahi
na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan. Pamilya po sila. Hindi po tayo matitinag sa pagbibigay ng suhestyon. Bagamat tao rin po, no, dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Pasensya na po, tao lang po. Yan po ang aking damdamin. No? At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas at kahit paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari po dito sa Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. So, ganun yan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Hindi po krimen kung hihingi natin ang pagbibitiw ng isang presidenteng walang saysay. Ngayon po, papunta siya sa Estados Unidos. Hindi natin alam kung anong gagawin niya. Ang gusto po nila ay pumasok tayo sa hindi makatarungang trade agreement sa Amerika na hindi tayo papayag na magkaroon ng mas malayang kalakalan sa kahit anong bansa na hindi kakampi ng Amerika. Pipigilan po nila yung free trade natin sa bansang China samantalang ang pinakamalaking pinanggagalingan ng mga inaangkat nating mga produkto ay sa China. At kung mawawala ang mga taripa ng mga kalakal na binibili natin sa China, mas mumura po yan at magiging mas mabuti sa ating mga kababayan. And yet, isa yan sa hiningingay ng Amerika. Na huwag tayo papasok sa mga ganyang free trade agreement sa panig ng mga bansa na hindi sinusuportahan ng Amerika. Yung pagpasok naman natin sa free trade agreement po, yan ay resulta ng agreement sa panig ng ASEAN at hindi lang ng Pilipinas at ng China. So hindi po yan bilateral ng Philippines at China, yan po ay sa panig ng ASEAN at ng China. Puntahan naman natin ang mga pangyayari dito sa impeachment ni VP Sara. Abay, nung kailan lang po, nung isang linggo rin, sinabi ng Kamara ng Supreme Court, sa Kamara de Representante at sa Senado, nais namin magbigay kayong linaw sa mga aktual na pangyayari. Pangunahin sa tanong ng Korte Suprema, lalong-lalo na sa Kamara de Representante, ganong katagal bago na-aksyonan ang 3 naunang impeachment complaint? Bakit hindi na-aksyonan kung hindi na-aksyonan yan? At ang tanong nga nila is, bakit? Bakit hindi na-aksyonan ng 3 at ganong kabilis na-aksyonan yung pang-4? Now, sabi ni Laila de Lima at ng mga ilang dilawan that's judicial overreach. Bakit judicial overreach? Di ba, sinasabi nila na kukwestiyonin nila yung hindi pagpayag ng Senado na mag-proceed kaagad sa trial at dahil marami rin mga senador na nagsasabi na dapat desisyonan muna yung mga special affirmative defenses ni VP Sara gaya ng hindi po pwede ma-carry over sa 20th Congress, ang impeachment complaint ng 19th Congress, at saka pang-4 na impeachment complaint ay prohibited ng saligang batas. Sino ba magdedesisyon yan, yung bagay na yan? Di ba Korte Suprema rin, kung dadalhin nila yan sa Korte Suprema? Bakit ngayon nagtatanong ang Korte Suprema, tinututulan nila? Di ba? Either naniniwala ka sa Korte Suprema na maging patas sila sa kanilang desisyon o hindi. Gaya na ako ngayon, naniniwala sa ICC na mukhang mailap ang katarungan dyan para kay Tatay Digong. Dahil parang naghahanap sila ng dahilan para sila ay hindi mabuwag. At ang tanging kasong linilitis nila ngayon ay ang kaso ni Tatay Digong. Kaya nga sa tingin ko, mukhang malabo ang laban ni Tatay Digong dyan, no? Dahil it's an existential issue already. Pero pagdating sa Korte Suprema, kung hindi kayo naniniwala sa Korte Suprema, bakit niyo pa sinasabi na ididemandan yung Senado kapag sila ay hindi nagpatuloy sa trial proper? At kung i-dismiss yan dahil sa mga special and affirmative defenses ni VP, gaya nga nung walang carryover at saka yung barred ang pang-4 na impeachment complaint. Pero sa akin, napakagandang development yan para kita kay VP Sara. Bakit? Dahil tinitignan na nga ng Korte Suprema. Meron ba talagang paglabag dun sa prohibition na iisang impeachment complaint lang ang dapat maisampa sa isang impeachable officer?
Kaya nais nilang malaman kung anong ginawa ng Kamara de Representante dun sa first, second, and third, kailan naihain yung first, second, and third, ano naging aksyon, at bakit naaksyonan kaagad yung fourth impeachment complaint. Dahil kung ang dahilan nga, gaya ng sinabi ni Secretary General Velasco, na talagang nanggaling ang utos na wag galawin ang first, second, and third impeachment complaint dahil gusto nilang madesisyonan kung ano yung susuportahan ng impeachment complaint, ay yung hindi pag-akto ay ang official akto ng Kamara de Representante. Ang argumento kasi nila, sabi daw sa Francisco, ang initiation is filing of the impeachment complaint and action on the part of the House. Maraming salamat sa inyong pagpanonood dito sa aking munting channel, RGE News. Mabuhay tayong lahat mga Pilipino. Lagi natin subaybayan, suportahan si Tatay Digong.